Huwag inay, huwag mo akong iwan. Ang mga salitang iyon, sinabayan ng desperadong pag-iyak ng isang bata, ang paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Liana. Bawat yugyug ng sinasakyan niyang bus palayo sa kanilang probinsya ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya muli ang mahigpit na yakap ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Maya, ang pagkapit ng maliliit nitong mga kamay sa laylayan ng kanyang bestida. Naramdaman niya ang sarili niyang puso na unti-unting dinudurog habang pilit niyang tinatanggal ang mga daliri nito. Para ito sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo. Iyon ang isinisigaw ng kanyang isip, pero ang puso niya ay sumisigaw ng ibang bagay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niyang pinunasan bago pa may makapansin. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Matapos ang ilang oras na biyahe, huminto ang bus sa isang maingay na terminal sa Maynila. Dala ang isang lumang bag. Bumaba si Liana at hinarap ang syudad na puno ng mga pangarap at panganib. Sumakay siya ng taxi. Ibinigay ang address na nakasulat sa isang kapirasong papel at dinala siya nito sa isang lugar na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan. Isang dambuhalang gate na bakal ang bumungad sa kanya. Mas mataas pa ito sa kanilang bahay sa probinsya. Nang bumukas ito, pumasok ang taxi sa isang mahabang daan na napapalibutan ng perpektong pagkakagupit na mga damo at mga halamang hindi niya alam ang pangalan. At sa dulo niyon, nakatayo ang isang mansyon. Hindi bahay kundi isang mansyon. Malaki, puti, at napapalibutan ng salamin. Maganda ito, pero may kakaibang lamig na bumabalot dito. Isang unipormadong katulong na nagpakilalang si Manang Elsa ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ikaw ba si Liana? Ang bagong yaya? Tanong nito sa isang formal na tono. Opo. Halos pabulong na sagot ni Liana. Biglang nahiya sa kanyang suot na luma, ngunit malinis na bestida. Pumasok sila sa loob. Kung malamig sa labas, mas malamig pa sa loob. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na marmol at ang bawat tapak niya ay lumilikha ng alingaw-ngaw sa katahimikan ng buong bahay. Ang mga gamit ay moderno at mamahalin, pero walang litrato, walang kahit anong personal na bagay na nagpapakitang may pamilyang nakatira dito. Hintayin mo ako dito. Sasabihin ko lang kay Sir Marco na narito ka na, sabi ni Manang Elsa at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Inilibot ni Liana ang kanyang paningin. Sa isang sulok, nakita niya ang 2 batang babae. Magkamukhang magkamukha, parehong nakaputing bestida at parehong nakaupo sa sahig. Nasa 7 o 8 taong gulang siguro ang mga ito. Sa paligid nila ay nagkalat ang napakaraming laruan, mga manika, building blocks, isang malaking dollhouse, pero wala ni isa man sa mga ito ang kanilang ginagalaw. Nakatitig lang sila sa kawalan. Ang kanilang mga mata ay maganda, ngunit walang emosyon, parang mga manikang nabuhay. Sila siguro sina Clara at Celia. Lalapitan sana sila ni Liana nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? This is Marco Santiago, sabi ng isang malamig at business-like na boses mula sa kabilang linya. Napatingin si Liana sa paligid, hinahanap kung sino ang kausap. At doon, sa may hagdanan sa 2 palapag, nakita niya ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit at hawak din ang kanyang cellphone. Nakatingin ito sa kanya mula sa itaas, pero sa cellphone nakikipag-usap. Liana, right? Oo po, sir. Nautal si Liana. Good. Let's make this clear. You are here to take care of my daughters. Pakainin mo sila sa tamang oras, patulugin sa tamang oras, at siguraduhin hindi sila magkakasakit. The maids will handle everything else. Do not disturb me unless it's an absolute emergency. Understood? Understood po, Sir Marco. Manang Elsa will show you to your room and the children's room. Your duties start now.
Pagkatapos noon, ibinaba na nito ang tawag. Hindi man lang itong ngumiti, hindi man lang bumaba para personal siyang kausapin. Tumalikod lang ito at pumasok sa isang pinto na sigurado siyang opisina nito. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ganito pala ang mundo ng mayayaman. Malamig, malungkot, gabi. Nasa loob na si Liana ng kanyang maliit pero malinis na kwarto. Katabi lang ito ng kwarto ng kambal. Matapos niyang pakainin at ihanda sa pagtulog ang mga bata na hindi pa rin nagsasalita o tumitingin sa kanya, ay napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang litrato ni Maya. Nakangiti ito, abot tenga. Kaya mo to, Liana, para sa kanya. Pinatay niya ang ilaw at humiga. Sinubukan niyang matulog, pero ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Masyado siyang sanay sa ingay ng mga kuliglig at sa mahinang hilik ng kanyang ina sa probinsya. Ilang minuto ang lumipas, sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang tunog. Mahina lang sa simula, isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa naging isang malinaw at nakakadurog pusong pag-iyak. Galing ito sa kwarto ng kambal. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa pinto ng mga bata. Kumatok siya ng marahan. Clara? Celia? Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang patuloy na pag-iyak. Mas lumalakas pa ito, puno ng sakit at lungkot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero nakalock ito mula sa loob. Clara? Celia? Buksan niyo ang pinto. Si Yaya Liana to. Patuloy pa rin ang pag-iyak sa loob, tila hindi man lang siya naririnig. Isang pag-iyak na tila matagal nang kinikimkim. Isang pag-iyak na humihingi ng saklolo sa isang bahay na walang gustong makinig. Nasa loob ng kanyang opisina si Marco. Pilit na ibinabaon ang sarili sa mga numero at report sa kanyang laptop. Pero ang pag-iyak ng kanyang mga anak ay tila mga pako na tumutusok sa kanyang sentido. Isa na namang kabiguan. Ganoon ba talaga kahirap gawin ang isang simpleng trabaho? Ang kailangan lang niya ay katahimikan. Ang kailangan lang ng mga anak niya ay isang taong magpapatigil sa kanilang pag-iyak. Iyon lang. Pero tila lahat ng yayang kinukuha niya ay palpak. Napapikit siya ng mariin at napahilot sa kanyang noo. Ang pag-iyak na yon ay hindi lang ingay. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang sariling pagkukulang. Isang paalala ng araw na nagsimula ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay napadako sa nag-iisang picture frame sa kanyang mesa. Larawan ni Isabel, ang kanyang yumaong asawa. Maganda, nakangiti, perpekto. Isang magandang kasinungalingan. Napatiim ang kanyang bagang. Sa tuwing naririnig niya ang pag-iyak ng kambal, ang larawan ni Isabel, ang tila ng uuyam sa kanya. Tingnan mo, tila sabi nito, hindi mo sila kayang alagaan. Hindi mo sila kayang pasayahin. Gusto niyang ibato ang picture frame sa pader. Gusto niyang magwala. Pero sa halip, huminga lang siya ng malalim at sinubukang baliwalain ang lahat. Trabaho. Trabaho ang tanging paraan para makalimot. Maya-maya, isang bagay ang nagpabago sa lahat. Tumigil ang pag-iyak. Biglaan. Ang nakakabinging katahimikan ay napalitan ng isang kakaibang tunog. Isang mahinang boses. Boses ng bagong yaya. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Pero ang tono nito ay malambing. Tila nagkukwento. Napakunot ang noo ni Marco. Ano ang ginagawa nito? Pagkatapos ng ilang sandali, ang kwento ay napalitan ng isang awit. Isang oyayi. Simple, luma, at pamilyar. Isang awit na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. Ang awit ay naghatid ng isang kakatwang kapayapaan sa hangin. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang tawa. Napatigil si Marco sa kanyang pagtipa sa keyboard. Tawa? Sino? Pagkatapos ay narinig niya ulit.
Mas malakas na ngayon. Dalawang magkaibang tawa, nagsasabayan. Ang tawa ni na Clara at Celia, hindi ito isang pilit na tawa. Hindi ito ang magalang na tawa na ibinibigay nila kapag may mga bisita. Ito ay dalisay, malakas, walang halong pag-aalala. Isang tunog na hindi na niya inakalang maririnig pa niyang muli. Isang bagay sa loob ni Marco ang tila nasaktan. Bakit ngayon lang? Bakit dahil sa isang estranghero? Siya ang ama. Siya dapat ang gumagawa niyon para sa kanila. Ibinibigay niya ang lahat. Ang mansyon na ito, ang pinakamahuhusay na laruan, ang pinakamamahaling damit. Pero hindi niya kailanman nabigyan sila ng ganitong klaseng saya. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang puso ay may kaba at inis. Lumabas siya ng kanyang opisina at maingat na naglakad palapit sa sala. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Wala ang mga mamahaling laruan. Nakatabi ang malaking dollhouse. Ang tanging nasa gitna ng sahig ay isang malaking karton na kahon. Isang simpleng karton. May mga gupit itong bintana at may mga guhit na kung ano-ano gamit ang isang pentel pen. Sa loob ng kahon, nakaupo sina Clara at Celia. Ang kanilang mga muka ay nagliliwanag sa tuwa. At sa labas, si Liana, nakaluhod sa sahig, gumagawa ng mga tunog ng isang sasakyang pangkalawakan. At lumipad ang ating spaceship, papuntang buwan. Whoosh! Sabi ni Liana habang tumatawa kasama ang mga bata. Napako si Marco sa kanyang kinatatayuan, isang walang kwentang karton. Iyon lang ang kinailangan para pasayahin ang kanyang mga anak. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Ang eksena ay napakasimple, napakapuro, at yun ang sumasaksak sa kanyang puso. Ito ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang sampal sa lahat ng ibinibigay niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo. Ang katuwaan sa kanilang mga mukha ay tila isang pangungutya sa kanyang pagiging ama. Ang tawa nila ay parang mga dagitab na sumusunog sa kanyang pagkalalaki. Hindi. Hindi ito tama. Humakbang siya papalabas mula sa dilim. Ang kanyang anino ay biglang tumakip sa masayang eksena. Napatigil sa pagtawa ang tatlo at napatingin sa kanya. Ang nangiti sa mukha ni Liana ay unti-unting nawala nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Marco ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kasiyahan, kundi ng isang galit na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig. Sa isang malakas at nanginginig na boses, dahil sa pinipigilang emosyon, sumigaw siya. Tigilan niyo ang kalokohang yan. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, tila isang kulog na biglang pumatay sa lahat ng saya. Ang mga ngiti sa mukha ni na Clara at Celia ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Mabilis silang yumuko, ang kanilang maliliit na balikat ay nanginig. Napatayo si Liana, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Gulat at pagkalito ang mababasa sa kanyang mukha. Sir Marco, simula niya ang boses ay nanginginig. Naglalaro lang po kami. Naglalaro? Ulit ni Marco. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ito ba ang paglalaro? Ang magkalat sa sahig na parang mga pulubi? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tinuro niya ang karton na kahon na may pagkasuklam. Ano to? Basura? Iyan ba ang ipinalit mo sa libo-libong pisong halaga ng mga laruan na binili ko para sa kanila? Hindi maintindihan ni Liana. Nakita niya ang saya sa mga mata ng mga bata kanina lang. Bakit ito nagagalit? Pero sir, masaya po sila. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay mas lalong tumaas. Binabayaran kita para alagaan sila. Hindi para turuan silang mamuhay na parang mahirap. Ang trabaho mo ay siguraduhing maayos sila, hindi ang makipaglaro sa basura. Ang bawat salita,
ay parang isang sampal kay Liana. Ang salitang basura at mahirap ay tumusok ng malalim. Napayuko siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan at sakit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawang batang na ngayon ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ang tawa nila ay ninakaw. "Patawad po, sir," sabi niya ng mahina. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Ang galit niya ay hindi para kay Liana lamang. Ito ay galit sa sarili, galit sa mundo, galit sa isang multo ng nakaraan na hindi niya matakasan. At si Liana ang naging perpektong target para pagbuhusan ng lahat ng yun. "Hindi ko kailangan ng paumanhin mo," sabi ni Marco sa isang malamig at pinal na tono. "Ang kailangan ko ay isang taong propesyonal, isang taong sumusunod sa utos. Malinaw na hindi ikaw yon. Tapos na ang trabaho mo dito." Napaangat ng tingin si Liana, hindi makapaniwala sa narinig. "Po? Sinisante niyo na po ako?" "Oo. Kunin mo na ang mga gamit mo. Ipapadala ko na lang sa'yo ang sahod mo para sa isang araw. Manang Elsa," tawag niya ng malakas. "Ihatid mo siya sa labas." Lumapit si Manang Elsa. Ang muka ay puno ng awa para kay Liana. Hindi makagalaw si Liana. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa probinsya, kay Maya. Ang lahat ng pangarap niya ay gumuho sa isang iglap dahil lang sa isang laro sa loob ng kahon. Tumingin siya kina Clara at Celia. Nakatingin din ang mga ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay basang-basa sa luha, puno ng pagsusumamo. "Umalis ka na," mariing utos ni Marco. Nakatalikod na ito at pabalik na sa kanyang opisina na para bang isa lang siyang abala na kailangan ng tapusin. Walang nagawa si Liana. Dala ang bigat sa kanyang dibdib. Sumunod siya kay Manang Elsa pabalik sa kanyang kwarto. Mabilis niyang iniligpit ang iilang damit na dala niya. Bago siya tuluyang umalis, sumilip siya sa pinto ng silid ng kambal. Nakaupo sila sa sahig, magkayakap, umiiyak ng walang tunog. Gusto niya silang yakapin, pero alam niyang wala na siyang karapatan. Iniwan ni Liana ang mansyon na kasing tahimik noong dumating siya. Pero ngayon, ang katahimikan ay may kasamang sakit. Sa loob ng kanyang opisina, napaupo si Marco sa kanyang upuan. Ang katahimikan ay bumalik. Iyon naman ang gusto niya, di ba? Pero bakit parang mas nakakabingi ito ngayon? Sinubukan niyang mag-focus muli sa kanyang trabaho. Pero ang imahe ng 3 taong masayang naglalaro sa loob ng isang kahon ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang imahe ng takot sa mukha ng kanyang mga anak nang siya ay sumigaw. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Mali. Mali ang ginawa niya. Alam niya iyon. Pero huli na ang lahat. Ang pride niya ay masyadong mataas para aminin ito. Nasa bus na si Liana, pabalik ng probinsya. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nabigo siya, hindi lang sa pagkawala ng trabaho, kundi sa pag-iwan sa 2 batang malungkot. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Marco, isang tawag mula sa landline ng bahay, si Manang Elsa. "Sir," narinig niyang sabi nito. Ang boses ay natataranta. "Sir Marco, tulong po." "Anong problema?" Iritableng tanong ni Marco. "Sina Clara at Celia po. Nagkulong sa kwarto nila. Ayaw pong buksan at sumisigaw po sila." Napatayo si Marco. "Anong sinisigaw nila?" Nagatubili si Manang Elsa sa kabilang linya bago sumagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sir, hinahanap po nila si Liana. Paulit-ulit po nilang isinisigaw ang pangalan niya." Walang pakialam si Marco sa bilis ng takbo ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sinasabi ni Manang Elsa sa kanyang isip. Hinahanap po nila si Liana. 2 salita lang. Pangalan ng isang babaeng isang araw pa lang niyang nakikilala, pero tila may hawak na kapangyarihan sa kanyang pamilya na hindi niya kailanman nagawa.
Ano ba itong ginagawa ko? Habang papalayo siya sa syudad at papalapit sa mga luntiang bukirin ng probinsya, mas lalo siyang nakaramdam na wala siya sa kanyang lugar. Ang aircon ng kanyang kotse ay hindi sapat para palamigin ang init ng kanyang ulo at ang kaba sa kanyang dibdib. Siya si Marco Santiago, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multimilyong kumpanya, ay nagmamaneho ngayon sa isang maalikabok na daan. Hinahanap ang isang yaya na siya mismo ang nagpalayas. Nakakahiya, nakakababa ng pagkatao. Pero ang pag-iyak ng kanyang mga anak ay mas matimbang kaysa sa kanyang pride. Nakarating siya sa maliit na bayan at agad na naging sentro ng atensyon. Ang kanyang itim at makintab na sasakyan ay tila isang alien sa gitna ng mga tricycle at jeep. Pinark niya ito sa gilid at bumaba. Agad na naramdaman ang alinsangan. Inayos niya ang kanyang business suit na ngayon ay parang isang kumunoy na lalong nagpapahirap sa kanya. "Excuse me?" tanong niya sa isang nagtitinda ng gulay. "Kilala niyo po ba kung saan nakatira si Liana?" Tiningnan siya ng tindera mula ulo hanggang paa. "Maraming Liana dito, sir. Alin sa kanila?" Napakamot sa ulo si Marco ni hindi man lang niya alam ang apelyido nito. Yung yung may maliit na anak na babae, si Mia. "Ah, si Liana." Ngumiti ang tindera. "Yung anak ni Aling Nena. Diretsohin mo lang yan. Tapos sa pangatlong kanto, lumiko ka sa kaliwa." Yung bahay na may maraming tanim na gumamela sa bakod. Nagpasalamat si Marco at sinunod ang direksyon. Ang bawat hakbang niya sa bakubakong daan ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang ingay ng palengke, ang amoy ng sariwang isda, ang tawanan ng mga tao. Lahat ay simple, lahat ay buhay. Kabaligtaran ng tahimik at malamig niyang mansyon. Mula sa malayo, natanaw na niya ang bahay. Maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, pero napapalibutan ng makukulay na bulaklak. Simple, ngunit malinis at masaya tingnan. Huminto siya sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga, at nag-obserba. At doon, nakita niya sila. Nakaupo si Liana sa isang maliit na upuang kahoy sa kanilang bakuran. Sa harap niya ay si Maya, ang kanyang buhok ay basa pa. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat na tinitirintas ni Liana ang buhok ng kanyang anak, habang si Maya naman ay masayang nagkukwento. Narinig ni Marco ang halakhak ni Maya, isang tunog na dalisay at masaya. Pagkatapos tirintasin ang buhok, niyakap ni Liana ang kanyang anak mula sa likod at hinalikan ito sa pisngi. Isang simpleng eksena, isang ina at isang anak. Pero para kay Marco, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Ito ang hinahanap ni na Clara at Celia. Hindi ang mga laruan, hindi ang malaking bahay, kundi ito, ang yakap ng isang ina. Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, nilakasan ang kanyang loob at naglakad papalapit. Napansin siya ng nanay ni Liana na nagwawalis sa bakuran. Natigilan ito. "Sino po sila?" Napatingin si Liana at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad niyang itinago si Maya sa kanyang likuran na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. "Sir Marco, ano pong ginagawa ninyo dito?" Tumayo siya, ang katawan ay tensyonado. Ang alaala ng kahihiyahiyan kagabi ay sariwa pa. Hindi nagsalita agad si Marco. Tumingin siya kay Liana, pagkatapos ay sa batang babae na sumisilip mula sa likod ng bestida ng ina nito. Nakita niya ang takot at pagtataka sa mga mata ni Liana. Nilunok niya ang kanyang pride. "Ito na yon, Liana." Nagsimula siya. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Nandito ako para humingi ng tawad." Ang salitang tawad ay tila isang banyagang salita na lumabas sa bibig ni Marco Santiago. Maging siya ay nagulat na kaya niyang sabihin iyon. Nakatitig lang si Liana, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Marco. "Mali ang ginawa ko kagabi.
Maling-mali. Hindi ko dapat sinabi ang mga yon. Hindi dapat kita sinisante. Tumingin siya sa lupa. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni Liana. Ang totoo, kailangan ka ng mga anak ko. Ikinuwento niya ang nangyari pagkaalis ni Liana. Ang pag-iyak, ang pagkulong sa kwarto, ang walang tigil na pagtawag sa pangalan nito. Habang nagsasalita siya, ang imahe ng isang makapangyarihang CEO ay unti-unting nabubura, napapalitan ng isang desperadong ama. Nang matapos siyang magsalita, katahimikan ang namayani. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang hangin ang maririnig. Pakiusap, Liana, sabi ni Marco sa huli. Ang kanyang boses ay halos pakiusap na. Bumalik ka na. Tumingin si Liana kay Marco, pagkatapos ay sa kanyang ina na nakatayo sa may pinto, nagmamasid. Tumingin siya sa anak niyang si Maya na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang puso niya ay nahahati. Naawa siya kina Clara at Celia, pero natatakot siyang masaktan muli. Hindi po ako babalik para lang maging taga-alaga, sir. Sabi ni Liana sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Nakahanap siya ng lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marco. Kung babalik po ako, may mga kondisyon ako. Napakunot ang noo ni Marco. Walang sino man ang pernah nagbigay sa kanya ng kondisyon, pero ngayon, wala siyang magawa kundi makinig. Ano niyong mga yon? Tumingin si Liana ng diretso sa kanyang mga mata. Una, kailangan ng mga anak ninyo ng ama. Hindi lang ng taong nagbibigay ng pera. Kakain po kayo ng hapunan kasama sila. Araw-araw, walang cellphone, walang laptop. Napalunok si Marco. Isang simpleng hiling, pero para sa kanya, ito ang pinakamahirap. Pangalawa, pagpapatuloy ni Liana, hindi niyo na po ako muling kakausapin na parang basura. Ako po ay nagtatrabaho para sa inyo, pero hindi niyo po pag-aari ang pagkatao ko. Naramdaman ni Marco ang hiya sa mga salitang yon. Tumango siya. Payag ako. At ang panghuli, huminga ng malalim si Liana. Ito na ang pinakamahalaga. Kailangan ko pong makita ang anak ko. Papayagan niyo po akong umuwi dito kada 2 linggo at babayaran niyo po ang pamasahe ko. Tinitigan ni Marco si Liana. Sa sandaling iyon, hindi isang yaya ang nakikita niya, kundi isang ina na handang ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Isang babaeng may dignidad. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang respeto para dito. Payag ako, sabi niya ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng kondisyon mo, payag ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Isang ngiti ng tagumpay at pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang nanay ni Liana. Tiningnan nito si Marco mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Hinawakan nito ang braso ng kanyang anak. Anak, mag-ingat ka. Bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang mga taong mayayaman ay hindi marunong magmahal. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay ibang-iba sa unang pag-alis ni Liana. Walang luha, walang bigat sa dibdib. Sa halip, may isang bagong pakiramdam ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Tahimik lang sila ni Marco sa loob ng sasakyan, pero hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na may bigat, puno ng mga hindi sinasabing pangunawa. Pagdating nila sa mansyon, bago pa man makababa si Liana sa sasakyan, bumukas na ang malaking pinto. Mula roon, tumakbo palabas sina Clara at Celia na tila nakakita ng isang himala. Yaya Liana! Sabay nilang sigaw. Hindi na nila hinintay na makalapit si Liana. Sinalubong nila ito ng isang mahigpit na yakap sa mga binti. Ang kanilang mga muka ay nakasubsob sa kanyang bestida. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanilang maliliit na katawan. Akala po namin hindi ka nababalik. Humihikbing sabi ni Clara.
Huwag mo na po kaming iwan ulit, sabi naman ni Celia. Napaluhod si Liliana at niyakap ang dalawang bata ng mahigpit. Hindi na, bulong niya. Nandito na si Yaya, hindi na ako aalis. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Para sa dalawang batang ito, sulit ang lahat. Mula sa gilid, pinanood sila ni Marco. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang komplikadong emosyon na hindi pa kayang basahin ni Liana. Isang pinaghalong pagsisisi, lungkot, at marahil, isang kislap ng paghanga. Ang sumunod na mga araw ay nagdala ng bagong simoy ng hangin sa loob ng mansyon. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Tuwing gabi, umuuwi siya ng maaga para makasama ang mga anak sa hapunan. Sa simula, awkward ang lahat. Tahimik lang sina Clara at Celia, at si Marco naman ay tila hindi sanay sa ideya na may kasama sa hapagkainan bukod sa kanyang sarili. Pero dahan-dahan, sa tulong ni Liana, nagsimulang magsalita ang mga bata. Nagkukwento sila tungkol sa araw nila, at kahit simpleng masarap po ang adobo papa, ay nagbibigay na ng maliit na ngiti kay Marco. Si Liana naman, pinanatili ang kanyang mga kondisyon. Wala siyang cellphone o laptop na nakikita tuwing hapunan. At si Marco, nagulat siya sa sarili, ay sumusunod. Nagsimula siyang makita ang mga anak niya hindi lang bilang responsibilidad, kundi bilang mga individual na may sariling isip at damdamin. Ang mga ngiti ni na Clara at Celia ay nagsimulang maging mas madalas. Ang mga laro ni Liana, mula sa paggawa ng paper boat sa palanggana hanggang sa pagguhit ng bahaghari sa espasyo ng mansyon, ay nagdala ng buhay sa dating tahimik na mga sulok. Ang malaking karton na kahon ay hindi na itinapon. Sa halip, ginawa itong isang barko na laging nakadaong sa sala, naghihintay ng mga bagong adventures. Isang hapon, habang nag-aayos si Liana ng mga bulaklak sa vase para ilagay sa gitna ng hapagkainan, narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto. Akala niya ay si Marco na, pero ang boses na narinig niya ay hindi kanya. Manang Elsa, nandito na ako. Isang matinis at may awtoridad na boses. Nasaan si Marco? At nasaan ang mga bata? Bakit ang tahimik dito? Isang matangkad at elegante na babae ang pumasok sa sala. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may dalang isang Hermes bag. Ang mukha nito ay mataray at ang mga mata ay matalim na, tila sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. Nagulat si Liana nang makita ito. Ang babaeng ito ay tila isang mas matanda at mas mataray na bersyon ni Isabel, ang yumaong asawa ni Marco. Mama Beatrice, nautal na bati ni Manang Elsa na biglang kinabahan. Biglaan po ang pagdating ninyo. Bakit kailangan ko pa bang magpaalam para bisitahin ang pamangkin ko? Tinaasan ng kilay si Manang Elsa. Sino ang babaeng yan? Tumingin ito kay Liana, mula ulo hanggang paa, na parang isang inspektor na sinusuri ang isang bagay na kaduda-duda. Hindi pa nakakasagot si Liana, nagsalita na si Mana ng Elsa. Si Liana po, ma'am, ang bagong yaya. Ngumisi si Beatrice. Bagong yaya? Ang bilis naman. Akala ko ba, napakahirap humanap ng papalit kay Yaya Gina? Hindi pa ba nagtatagal? Nagpalit na naman si Marco? Hindi niya inihiwalay ang tingin kay Liana. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa at paghamak. Ikaw ba yang naglalaro sa mga bata gamit ang mga basura? Namula si Liana sa kahihiyan. Lumabas na pala ang balita. Yaya, halika rito. Tawag ni Clara mula sa kanilang silid laruan na biglang lumabas kasama si Celia. Napangiti si Liana sa mga bata, ngunit nang lumingon siya kay Beatrice, nawala ang ngiti niya. Ang ekspresyon ng babae ay hindi nagbago. Clara, Celia, halik kayo sa akin, sabi ni Beatrice at niyakap ang mga pamangkin, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Liana.
Kumusta na kayo? Naaalala niyo pa ba ang Tita Beatrice? Tumangulang ang mga bata. Hindi gaanong masaya. Nasaan si Marco? Tanong muli ni Beatrice. Umalis po para sa isang meeting, ma'am. Sagot ni Manang Elsa. Mabuti. Kaya mo lang pala iwanan ang mga bata dito na kasama ng kung sinong yaya. Naku, Manang Elsa, sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay bumaba. Pero sapat pa rin para marinig ni Liana. Siguraduhin mong hindi niya ituturo ang mga kung ano-anong asal sa mga bata. Kailangan nilang matuto ng maayos na asal, hindi ang mamuhay na parang walang pinag-aralan. Pakiramdam ni Liana ay biglang nanlamig ang buong katawan niya. Lumapit si Beatrice sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Pakinggan mo, babae. Bulong ni Beatrice, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Alam ko kung ano ang gusto mo. Huwag mong isipin na makukuha mo ang posisyon ni Isabel. Hindi ka kailanman magiging katulad niya. At mas lalong hindi ka makakakuha ng anumang bahagi sa kayamanan ng pamilyang ito. Ipinagtatanggol ko ang alaala ng kapatid ko. Napatiim ang bagang ni Liana. Gusto niyang sumagot. Gustong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero naalala niya ang kanyang posisyon. Isa lang siyang yaya. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na si Beatrice at hinalikan ang dalawang bata sa noo. Magkita-kita tayo mamaya. May mahalaga akong sasabihin sa papa ninyo. At umalis na ito. Iniwan si Liana na nakatayo doon. Ang puso ay kumakabog ng malakas dahil sa galit at takot. Ang anino ni Isabel ay hindi lang sa mga larawan. Ito ay nasa pagkatao ng kanyang kapatid. Hapon na. Nasa kusina si Liana, naghahanda ng merienda para sa mga bata nang bumalik si Beatrice. Sinadya nitong dumaan sa kusina. Oh, nandito ka pa pala, sabi ni Beatrice sa isang condescending na tono. May kaunting bilin lang ako sa'yo. Siguraduhin mong ang mga pagkain ng mga bata ay laging malinis at masustansiya. Huwag mo silang pakakainin ng mga pagkaing probinsya na yan. Hindi sila sanay. Pagkatapos ay lumabas ito. Narinig ni Liana ang boses ni Beatrice mula sa sala. Kausap si Marco. Nag-iinit ang kanyang tenga pero pinigilan niya ang sarili. Narinig niya ang boses ni Beatrice na lumakas. Marco, kailangan mong protektahan ang alaala ni Isabel at ang mga anak mo. Hindi dapat sila lumaki na kasama ang mga taong may ibang agenda. Naging isang nakakapagod na linggo para kay Liana. Ang presensya ni Beatrice sa mansyon ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa lahat. Bawat galaw niya ay tinitingnan. Bawat kilos niya ay may punang nakakabit. Ang mga tingin ni Beatrice ay tila sumusuri sa kanyang pagkatao, naghahanap ng anumang dahilan para siya ay mapalayas. Subalit na natili si Liana, hindi lang dahil sa pangako niya kina Clara at Celia, kundi dahil sa pagkilala na mayroon siya kay Marco. Nakikita niya ang pagbabago nito, ang pagpupursige nitong maging isang mabuting ama, ang pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanyang mga anak. At sa tuwing nagkikita ang kanilang mga mata, may isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabubuo, isang tahimik na pag-unawa sa bigat ng kanilang mga pasanin. Isang hapon, habang naglilinis si Liana sa sala, lumapit si Beatrice, may hawak na isang dustpan at brush. Yaya, sabi nito. Ang boses ay matigas. Gawin mo ang sarili mong kapaki-pakinabang. Ayusin mo ang lumang imbakan sa likod ng bahay. Puro basura na ang laman niyon. Mga lumang gamit ni Isabel, kailangan ng linisin. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos. Malinaw na intensyon nitong pahirapan siya, o marahil ay upang ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. Opo, ma'am, sagot ni Liana, walang imik. Dinala niya ang mga kagamitan sa paglilinis papunta sa imbakan. Isang maliit at madilim na silid sa likod ng mansyon, puno ng mga alikabok at mga lumang gamit. May amoy na luma at pinabayaan. Ito nga siguro ang imbakan ng mga naiwan ni Isabel. Sinimulan ni Liana ang paglilinis, inilabas ang mga lumang kasangkapan,
mga sirang laruan, at mga kahon-kahon ng kung ano-ano. Habang nagliligpit, naramdaman niya ang lungkot sa bawat gamit na hinahawakan niya. Ito ang mga bakas ng isang babaeng namatay. Nasa itaas na bahagi ng isang lumang aparador, may nakita siyang isang kahon na hindi pa nabubuksan. May bahagya itong alikabok at tila matagal nang hindi nagagalaw. Iniabot niya ito, ngunit dahil sa bigat at kalumaan, nadulas ito mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ay! Napasigaw si Liana. Bumukas ang kahon at nagkalat sa sahig ang mga lumang papel, mga liham, mga litrato, at isang lumang diary na may takip na balat. Kinuha ni Liana ang isa sa mga liham. Wala sa loob, nabasa niya ang unang linya. Mahal kong Miguel. Napakunot ang noo ni Liana. Miguel? Sino si Miguel? Dahil sa kuryosidad at dahil na rin sa pakiramdam na may kakaibang bigat ang mga papel na ito, umupo si Liana sa sahig at nagsimulang magbasa. Ang mga liham ay puno ng pagmamahalan, ng mga pangako, ng mga sikretong tagpuan. Mga liham mula kay Isabel para sa isang lalaking nagngangalang Miguel. Isang matinding kilig, isang pagnanasa, isang pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Nagsinungaling si Marco. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Nagtaksil siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang abutin niya ang lumang diary. Binuksan niya ito sa pinakaunang pahina at nagsimulang basahin ang mga nakasulat dito. Araw on. Pakiramdam ko ay isang ibon ako na nakakulong sa ginintuang hawla. Ang mansyon na ito ay hindi ko tahanan. Isa itong bilangguan. Si Marco. Mabuti siyang tao. Responsable. Pero hindi ko siya mahal. Hindi ko maramdaman ang pag-ibig na inaasahan niya mula sa akin. Araw 156, nakilala ko si Miguel. Ang mga mata niya, puno ng apoy. Ibang-iba kay Marco. Sa kanya, pakiramdam ko ay totoo ako. Pakiramdam ko ay buhay ako. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Araw 300. Nakakapagod ang kasinungalingan. Nakakapagod ang pagpapanggap, ang pagiging asawa at ina na hindi ko kailanman ninais. Ang mga bata, mahal ko sila. Pero hindi sapat iyon para manatili ako dito. Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan ko si Miguel. Bawat salita ay tumutusok sa puso ni Liana. Nagbabasa siya ng isang kasaysayan ng pagtataksil, ng isang kaluluwang naghahanap ng kalayaan. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang Isabel na iba sa ipininta ni Marco. Hindi isang biktima ng sakit, kundi isang biktima ng kanyang sariling mga kagustuhan. Nakarating siya sa huling pahina na may petsa. Ito ay petsa ng pagkamatay ni Isabel. Araw 500. Bukas. Bukas, tatakas ako. Sa wakas, malaya na ako. Aalisan ko si Marco at ang mga bata. Hindi ko na kaya. Alam kong sasaktan ko sila, pero mas masakit para sa akin ang manatili. Si Miguel at ako. Magsisimula kami ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal na para lang sa akin. Napatigil ang paghinga ni Liana. Ibig sabihin, hindi sakit ang ikinamatay ni Isabel. Isang aksidente. Isang aksidente na nangyari habang siya ay tumatakas. Ang lahat ng galit ni Marco, ang kanyang lamig, ang kanyang pag-ayaw sa pagmamahal, lahat ay biglang naging malinaw. Hindi lang siya nawalan ng asawa, siya ay pinagtaksilan, iniwan. At ang dalawang batang walang kamuwang-muwang ay nawalan ng ina dahil sa isang kasinungalingan. Tiningnan ni Liana ang lumang diary, pagkatapos ay ang mga liham. Kung ito ay malaman ng mga bata o ng sino man, masisira ang lahat. Ang imahe ni Isabel, ang alaala ng isang ina, ay magiging abo. Pero mas lalo siyang naawa kay Marco. Sa ilalim ng kanyang pagiging matigas, may isang lalaking wasak na wasak. Ang kanyang galit ay isang panangga laban sa sakit. Dahan-dahan niyang iniligpit ang mga papel at diary pabalik sa kahon.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa impormasyong ito. Ang tanging alam niya ay, ang mansyon na ito ay hindi lang malamig. Ito ay may lihim. Isang lihim na mas masakit pa sa kamatayan. Nakasubsob si Liana sa mga iniisip. Nakatingin sa labas ng bintana ng imbakan. Nakikita niya si Marco, nag-iisa sa tabi ng swimming pool, nakatingala sa kalangitan. Ang kanyang figura ay nag-iisa, puno ng lungkot. Isang lalaking ginawang sandata ang kanyang galit para lang makahinga. Isang lalaking pinoprotektahan ang mga anak niya mula sa isang katotohanang masakit kaysa sa kamatayan. Biglang bumukas ang pinto ng imbakan. Napalingon si Liana, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakatayo doon si Marco. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kahon na hawak ni Liana. Ang paghinga ni Liana ay biglang bumilis. Hawak niya pa rin ang kahon. Ang diary ni Isabel ay bahagyang nakasilip. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga hindi sinasabing tanong at mga hindi inaasahang sagot. Ang mga mata ni Marco ay nakapako sa kahon pagkatapos ay sa mukha ni Liana. Walang galit, walang paghuhusga, tanging pagkabigla at isang matinding sakit. Nakita mo na, ang mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi makasagot si Liana. Tumango lang siya, dahan-dahan. Pumasok si Marco sa imbakan at dahan-dahang isinara ang pinto. Tila ayaw niyang may makarinig sa kung anumang mangyayari. Ang silid ay biglang naging masikip, puno ng bigat ng lihim na kanilang pinagsasaluhan. Nilapag ni Liana ang kahon sa sahig. Naupo si Marco sa isang lumang silya. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Isang mahabang sandali ang lumipas. Ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. Pagkatapos, nagsimulang umalog ang balikat ni Marco. Isang mahinang hikbi. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig ng pag-iyak. Hindi ito ang Marco Santiago na kilala ni Liana. Hindi ito ang malamig na CEO. Hindi ang galit na ama. Ito ay isang lalaking durog. Isang lalaking matagal nang nagdadala ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Liana ang pagkirot sa kanyang puso. Ang lahat ng galit niya sa lalaking ito ay nawala. Napalitan ng awa at pangunawa. Nang medyo huminahon si Marco, inangat niya ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata at may bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Alam mo na, ulit niya. Ang buong katotohanan. Hindi sumagot si Liana. Hinintay niya itong magsalita. Napakabata ko pa noon. Nagsimula si Marco. Ang kanyang boses ay basag. Ang iniisip ko lang ay ang negosyo, ang pagpapalaki ng aming kumpanya. Mahal ko si Isabel, oo, pero hindi ko siya gaanong kilala. Nagpakasal kami dahil iyon ang inaasahan sa amin. Isang arrangement, isang pagsasama ng dalawang pamilya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila inaalala ang mga pangyayari. Noong nalaman kong may iba siya. Noong nalaman kong aalis siya. Akala ko ay mamamatay ako. Hindi lang dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa kahihiyan, sa pagkabigo. Napakunot ang kanyang noo. Ang kanyang boses ay naging mas malakas, puno ng galit na matagal nang kinimkim. Paano ko sasabihin sa mga anak ko na ang kanilang ina ay niloko ako, na ang kanilang ina ay piniling iwan sila para sa ibang lalaki? Hindi ko kaya. Ayokong sirain ang imahe ng kanilang ina. Ayokong maramdaman nila ang sakit na naramdaman ko. Kaya ko ginawa ang kwento. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging basag. Na namatay siya sa sakit, na isa siyang martir. Upang protektahan sila, upang protektahan ang kanyang alaala. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tiningnan ang madilim na kalangitan.
Pero ang katotohanan ay, hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Bawat araw, bawat tawa ng mga bata, bawat sulok ng mansyon na ito ay nagpapaalala sa akin ng kanyang pagtataksil. Kaya minabuti kong ibalik ang lahat sa dati. Ang lamig, ang katahimikan, dahil mas madali iyon kaysa sa pakiramdam na masaktan muli. Nangibabaw ang katahimikan sa imbakan, ito ay isang pagtatapat na hindi niya inasahan. Ang kanyang pagiging matigas ay isa lang panangga. Ang kanyang galit ay isang disguise. Lumapit si Liana kay Marco. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit naramdaman niya ang isang matinding koneksyon sa lalaking ito. Ang pareho nilang sakit. Ang pareho nilang pagnanais na protektahan ng kanilang mga anak. Ang pareho nilang pagkalito sa harap ng buhay. Dahan-dahan, inabot ni Liana ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat ni Marco. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pag-unawa. Hindi niya sinabing okay lang yan o huwag kang mag-alala. Walang salita. Tanging ang init ng kanyang palad ang nagsalita. Naramdaman ni Marco ang pagdampi ng kamay ni Liana. Nagulat siya sa sarili niya. Hindi siya umiling. Hindi siya lumayo. Sa halip naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Isang koneksyon na hindi niya naramdaman mula pa noong bata pa siya. Dahan-dahan, lumingon siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay basa pa rin, ngunit may isang bahagyang kislap ng pag-asa. Salamat! Bulong niya. Napakaupo sila sa sahig, sa tabi ng kahon ng mga lihim ni Isabel. Maraming oras silang nag-usap, hindi tungkol kay Isabel, hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga anak. Marco, sa unang pagkakataon, ay nagkwento kay Liana tungkol sa kanyang mga pangarap para kina Clara at Celia. At si Liana naman, nagkwento tungkol kay Maya at sa mga pangarap niya para sa kinabukasan ng anak. Sa dilim ng imbakan, habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa labas, dalawang tao mula sa magkaibang mundo ang nagtagpo. Nagkaroon ng isang koneksyon, isang pag-unawa, isang tiwala. Nang magkahiwalay sila, gumaan ang pakiramdam ni Marco. Hindi pa rin nawala ang sakit, pero nabawasan ang bigat. Ngunit ang lihim ay hindi nag-iisa. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan si Marco at ang mga bata, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Nag-uusap kayo ni Liana sa imbakan kagabi. Ang mga lihim, Ma'am Marco, ay hindi nananatiling lihim ng matagal. Napakunot ang noo ni Marco. Sino ito? Paano nito nalaman? Nagtaas siya ng tingin at nakita niya si Manang Elsa na naglilinis sa sala. Ang mukha nito ay kalmado, pero may isang kakaibang tingin sa mga mata nito. Ang sumunod na mga araw ay tila isang panaginip para kina Marco at Liana. Ang mansyon, na dating isang malamig na kaharian ng kalungkutan, ay unti-unting nagiging isang tahanan. Ang mga gabi ay hindi na tahimik, kundi puno ng tawanan ng mga bata at ng mahinang usapan ni Liana at Marco. Ang kanyang mga kondisyon ay hindi na lang mga patakaran, kundi mga ugali na unti-unting yumayabong. Kinakain ni Marco ang kanyang hapunan kasama ang mga anak, nakikinig sa kanilang mga kwento, at minsan ay nagbibiro pa. Si Liana naman, malayang naglalaro kasama ang mga bata. Nagtuturo ng mga simpleng kanta at laro na nagdala ng saya sa kanilang mga puso. Ang mga mata ni na Clara at Celia ay hindi na walang emosyon, kundi puno na ng kislap ng buhay. Ang pagitan ni na Marco at Liana ay hindi na lang ng amo at empleyado. Lumalalim ito. Nagsisimula silang magbahagi ng mga personal na kwento, ng mga pangarap, ng mga takot. Naramdaman ni Liana ang pagiging malapit niya kay Marco, isang pagiging malapit na lumalampas sa pagkakaibigan. Nakikita niya ang lalaki sa likod ng CEO, isang lalaking puno ng sakit, oo, pero handang magbago. Isang hapon,
habang si Marco at Liana ay nag-uusap sa hardin habang naglalaro ang mga bata. Biglang dumating si Beatrice. Ang kanyang sasakyan ay huminto nang may ingay sa harapan ng mansyon. Lumabas siya. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang sobre. Marco, sigaw niya. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Nagulat sina Marco at Liana. Napansin din ng mga bata ang tensyon at lumapit kay Liana. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Kumunot ang noo. Ibinato ni Beatrice ang sobre sa kanyang mukha. Tingnan mo. Ito ba ang ginagawa mo habang nagtatrabaho ako para protektahan ang pamilya natin? Kinuha ni Marco ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato niya at ni Liana na magkasama sa hardin, sa kusina, nakangiti, nag-uusap. Mga litratong kinunan ng palihim. Sino ang nagpadala nito? Galit na tanong ni Marco. Ngumisi si Beatrice. Wala nang mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga, ano ang ipinapakita nito, Marco? Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit ni Isabel. At sino pa kundi ang isang yaya? Isang hamak na yaya na naghahanap lang ng pera. Tita Beatrice, wag po kayong ganyan, sabi ni Clara, umiiyak. Manahimik ka, Clara, sigaw ni Beatrice. Wala kang alam. Ang babaeng ito ang sumisira sa pamilya ninyo. Ginagamit lang niya ang kabaitan mo, Marco, para makuha ang gusto niya. Hindi po totoo yan, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay matatag. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Trabaho mo? Ang trabaho mo ay manatili sa iyong lugar. Sigaw ni Beatrice, humakbang papalapit kay Liana. Akala mo ba hindi ko alam ang mga lihim mo? Ang pinag-uusapan ninyo ni Marco sa imbakan? Alam ko na ang lahat. Nagulat sina Marco at Liana. Paano niya nalaman? Ang tingin ni Marco ay napako kay Manang Elsa na naglilinis sa labas. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Ngumisi si Beatrice nang makita ang reaksyon nila. Oh, nagulat kayo? Akala niyo ba ay walang makakaalam? Ang katotohanan tungkol kay Isabel. Kung malaman ito ng mga bata, sa tingin mo ba ay magiging masaya sila? Ang kanilang ina, isang manglolo ko, isang takas. Masisira ang lahat ng itinayo mo, Marco. Nagsimulang umiyak sina Clara at Celia. Stop it, tita! Stop it! Marco, huwag mong hayaan ang babaeng ito na sirain ang lahat. Sabi ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Kung hindi mo siya palalayasin, ako mismo ang magsasabi sa dalawang bata ng buong katotohanan. Sisirain ko ang alaala ng kapatid ko at ang pamilyang ito kung kailangan. Isang matinding tensyon ang namayani. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig sa kanyang mga anak, ang pagprotekta sa alaala ni Isabel at ang bagong damdamin na nararamdaman niya para kay Liana. Hindi niya kayang mawala si Liana, pero hindi niya rin kayang masira ang mga anak niya. Marco, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pangunawa. Huwag kang mag-alala. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Marco si Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Liana, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay hirap na hirap. Pakiusap, umalis ka muna. Ngayon din, kailangan mong umalis. Napakunot ang noo ni Liana. Po? Para sa kaligtasan ng lahat, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay namumula. Para sa mga baya, pakiusap, umalis ka muna. Pansamantala lang. Naramdaman ni Liana ang kirot sa kanyang puso. Ito ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang dibdib. Akala niya ay nagbago na si Marco. Akala niya ay may tiwala na ito sa kanya. Pero sa huli, pinili pa rin nito ang pride, ang takot, at ang pagtatago ng lihim. Akala ko po iba na kayo, sir, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga luha
ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pero sa huli, isa pa rin akong yaya. At kayo pa rin ang boss na nagtatago sa likod ng takot. Tumalikod si Liana at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pagkabigo at kirot. Naramdaman niya ang mga tingin ni na Clara at Celia sa kanyang likuran, ngunit hindi niya kayang lumingon. Naiwan si Marco, nakatayo doon. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang mga salita ni Liana ay tumatatak sa kanyang isip. Sa loob ng kanyang kwarto, mabilis na iniligpit ni Liana ang kanyang mga gamit. Hindi na niya kayang manatili pa. Ang sakit ay masyadong malalim. Habang nagliligpit siya, narinig niya ang boses ni Clara. "Papa, huwag mo po siyang paalisin." "Oo, Papa, hindi po namin siya iiwan." Pero ang narinig niya mula kay Marco ay katahimikan. Mula sa kanyang kwarto, narinig ni Marco ang bawat paghakbang ni Liana. Bawat laglag ng damit sa bag, bawat pagsara ng zipper, ang bawat tunog ay parang pako na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga salita ni Liana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Akala ko po iba na kayo, sir. Pero sa huli, isa pa rin akong yaya. At kayo pa rin ang boss na nagtatago sa likod ng takot." Naramdaman niya ang isang nakakabinging katahimikan na unti-unting bumabalot sa mansyon. Ang katahimikan na yon ay mas masahol pa sa ingay ng pinaghalong galit at pagbabanta ni Beatrice. Ito ang katahimikan ng pagkawala, ng kalungkutan, ng pagkabigo. Hindi na niya kaya. Ayaw na niyang balikan ang dating Marco Santiago na nagtatago sa likod ng kanyang opisina. Na nagtatago sa likod ng kanyang galit. Nagbago siya. At si Liana ang nagbigay sa kanya ng lakas para magbago. "Hindi!" bulong niya sa sarili. Tumakbo si Marco palabas ng sala. Papunta sa kwarto ni Liana. Nakita niya itong papalabas na ng pinto. Ang maliit nitong bag ay nakasabit sa balikat. "Liana, sandali!" sigaw niya. Habol ang hininga. Napatigil si Liana. Hindi siya lumingon, pero naramdaman ni Marco ang pag-aalinlangan sa kanyang balikat. Lumapit si Marco at hinawakan ang braso nito. "Huwag kang umalis. Pakiusap." Lumingon si Liana. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha at pagkabigo. "Wala na akong magagawa dito, sir. Walang saysay." "Meron," mariing sabi ni Marco. "Meron tayong magagawa. Hindi ako magtatago ulit. Hindi na ako susuko." Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Liana. "Manatili ka. Magkasama nating haharapin si Beatrice. Magkasama nating sasabihin ang totoo sa mga bata." Nanlaki ang mga mata ni Liana. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Isang panunumpa. Isang pangako. Pero, paano si Beatrice? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, narinig nila ang isang matinis na sigaw mula sa itaas. "Wag! Tita Beatrice, wag po!" Si Clara. Nagkatinginan sina Marco at Liana, parehong may takot sa kanilang mga mata. Narinig nila ang mabilis na paghakbang ni Beatrice papunta sa kwarto ng kambal. "Nauna na siya," sabi ni Liana. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Hinila niya si Liana at sabay silang tumakbo paakyat ng hagdan. Ang kanilang puso ay kumakabog ng malakas sa kanilang dibdib. Narinig na nila ang boses ni Beatrice, puno ng galit, mula sa bukas na pinto ng silid ng kambal. "Mga bata, gusto niyo bang malaman ang totoo tungkol sa inyong ina?" sigaw ni Beatrice. "Ang inyong nanay, si Isabel, ay hindi namatay sa sakit. Isang mangloloko siya. Iniwan niya kayo at ang papa ninyo para lang sa isang lalaki. At iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Tumakas siya." Bumukas ng malaki ang mga mata ni na Clara at Celia. Nakaupo sila sa kama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang mga salita ni Beatrice
ay bumabagsak sa kanila na parang mga martilyo. Sumugod sina Marco at Eliana, papasok sa kwarto. "Beatrice, tama na!" sigaw ni Marco. Ngunit huli na ang lahat. Lumingon si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Tiningnan niya sina Clara at Celia na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya. Ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga pisngi. "Tita Beatrice," bulong ni Clara, hindi makapaniwala. "Oo, ang inyong ina. Iniwan kayo." At doon bumagsak ang lahat. Ang mga salita ni Beatrice ay bumagsak sa silid na tila isang pambansang trahedya. Nagkaroon ng isang nakakabinging katahimikan. Sina Clara at Celia, ang kanilang mga muka ay basang-basa ng luha, ay nakatitig kay Beatrice na may pagkabigla at matinding sakit. "Mga sinungaling!" sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay basag. "Hindi totoo yan. Mama ko yan." Umiiyak na sabi ni Celia. "Beatrice, umalis ka na!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Liana. "Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din." Gumisi si Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagmamalaki sa kanyang nagawa. "Nakita mo na, Marco, hindi ka pwedeng magtago sa katotohanan. Ngayon, alam na nila. Ang pamilyang ito ay puro kasinungalingan." Hinawakan ni Liana ang braso ni Marco. "Hayaan mo na siya. Hindi siya sulit." Tiningnan ni Marco si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Kung hindi ka aalis sa loob ng 5 segundo, tatawag ako ng pulis. Hindi ka na kailanman makakapasok sa bahay na ito. Hindi na kailanman." Nakita ni Beatrice ang pagiging seryoso ni Marco. Alam niyang talo na siya. Ngumuso siya at sa huling tingin ng pagkasuklam kina Marco at Liana, umalis siya sa silid. Narinig nila ang pagbagsak ng pinto ng mansyon pagkaalis niya. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa silid. Sina Clara at Celia ay hindi umiiyak ng malakas, ngunit ang kanilang mga hikbi ay mas nakakadurog ng puso. Nakatitig lang sila sa kawalan. Ang kanilang mga mundo ay gumuho. Lumapit si Marco sa mga anak. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Lumuhod siya sa harap nila. "Mga anak." Nagsimula siya ngunit hindi niya alam kung paano magpatuloy. Dahan-dahan, lumapit din si Liana at lumuhod sa tabi ni Marco. Hinawakan niya ang mga kamay ng mga bata. "Clara, Celia, makinig kayo kay Papa." Niyakap ni Marco ang 2 anak nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanilang buhok. "Patawarin niyo si Papa," nanginginig niyang sabi. "Patawarin niyo ako sa pagtatago ng katotohanan, sa pagiging duwag ko." Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit, ngunit may pagmamahal. "Ang mama ninyo, meron siyang sariling mga problema. Meron siyang sariling mga kalungkutan. Mahalaga kayo sa kanya, kahit na hindi niya iyon maipakita. Ang pag-alis niya, hindi niyo kasalanan. Hindi ito dahil hindi niya kayo mahal. Ito ay dahil sa sarili niyang mga demonyo. Mga demonyong hindi niya kinaya." "Hindi po niya kami mahal?" Mahinang tanong ni Celia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Hindi totoo yan," mariing sabi ni Liana. "May iba't ibang paraan ang mga tao para magmahal at may iba't ibang paraan din sila para masaktan. Ang mama ninyo, nasaktan siya. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi niya kayo mahal. Minsan, kapag nasasaktan tayo ng sobra, gumagawa tayo ng mga desisyon na hindi tama." Hinalikan ni Marco ang noo ng bawat isa sa kanyang mga anak. "Ang mahalaga ay, nandito si Papa at nandito si Yaya Liana at mahal na mahal namin kayo. Higit pa sa iniisip ninyo, hindi namin kayo iiwan. Hinding-hindi." Dahan-dahan, naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumakap siya kay Marco. "Papa." Sinundan siya ni Celia. Ngayon, 3 silang magkakayakap. Isang ama
at ang kanyang dalawang anak na sa wakas ay nagsisimulang maghilom. Tiningnan ni Celia si Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa pa rin. Tita Liana, iiwan mo rin po ba kami? Umiling si Liana. Niyakap niya ang dalawang bata ng mahigpit. Hindi na, nandito na si Yaya. Pangako. Ang buong gabi ay naging isang proseso ng paghilom. Nagsalita si Marco sa kanyang mga anak. Sinagot ang lahat ng kanilang mga tanong sa abot ng kanyang makakaya sa isang paraan na hindi makakasakit sa kanila ng sobra. Liana naman, tahimik na nakikinig at nagbibigay ng suporta sa tuwing kailangan. Kinabukasan, ang mansyon ay hindi na tahimik. May mga hikbi pa rin, may mga tanong pa rin, ngunit mayroon ding pag-asa. Sa unang pagkakataon, ang mga Santiago ay nagsisimulang maging isang pamilya. Isang pamilyang bukas sa katotohanan at handang magmahal muli. Maraming buwan ang lumipas simula ng araw na yon sa imbakan. Ang mansyon, na dating isang malamig na kaharian na puno ng mga lihim at kalungkutan, ay nagbago. Hindi na ito isang bahay lang. Ito ay naging isang tahanan. Ang hardin na dating laging tahimik ay puno na ngayon ng tawanan. Makikita si Clara at Celia, malayang tumatakbo, naghahabulan, at madalas ay kasama pa si Maya. Oo, dinala na ni Liana si Maya sa Maynila. Isang desisyon na ginawa matapos ang mahabang pag-uusap ni Liana at Marco at sa buong suporta ng ina ni Liana. Si Maya na sa simula ay medyo nahihiya, ay mabilis na nakasundo sina Clara at Celia. Para silang tatlong magkakapatid na sa wakas ay natagpuan ng bawat isa. Ang kanilang pagtawa ay nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng mansyon at si Marco. Ang Marco Santiago na dating isang abogadong nakabaon sa trabaho at nakakulong sa sarili niyang sakit ay naglaho na. Ang kanyang mga kamay na dating bihasa lang sa paghawak ng ballpen at dokumento ay marunong na ngayong gumawa ng paper planes para sa mga bata. Ang kanyang mga mata na dating puno ng lamig ay puno na ngayon ng pagmamahal. Tuwing gabi, magkakasama sila sa hapunan. Si Marco, si Liana, sina Clara, Celia at Maya, hindi na tahimik. Punong-puno ng kwentuhan, tawanan, at minsan ay argumento pa ng mga bata tungkol sa kung sino ang pinakamaganda nilang gawaing sining sa school. Isang araw, bumalik si Marco at Liana sa probinsya. Hindi na upang magmakaawa si Marco o upang umalis si Liana, kundi upang humingi si Marco ng basbas mula sa nanay ni Liana. Nakaupo sila sa maliliit na upuan sa bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. Tulad ng unang pagkikita nila, maliban na lang sa oras na ito, si Marco ay hindi na nakasuot ng business suit. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon. "Aling Nena," nagsimula si Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may formalidad. "Alam ko po na marami akong pagkakamali noon at naintindihan ko po ang pagdududa ninyo." Tiningnan siya ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. "Pero humihingi po ako ng pahintulot. Hinihingi ko po ang kamay ng anak ninyo. Gusto ko po siyang pakasalan." Nanlaki ang mga mata ni Liana. Hindi niya inaasahan ito. Nagkatinginan sila ni Marco. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang sinseridad at pag-asa. "Wala akong kayang ibigay sa kanya na tulad ng kayamanan na nasanay siyang makita." Pagpapatuloy ni Marco, tiningnan si Liana. "Pero ipinapangako ko po, Aling Nena, na mamahalin ko po si Liana at si Maya. Aalagaan ko po sila. Aalagaan ko po silang lahat. Ito pong mansyon na pinaninirahan namin. Wala po itong buhay noon. Si Liana po ang nagbigay ng buhay. Si Liana po ang nagbigay ng init. Hindi ako humihingi ng singsing na mamahalin," sabi ni Marco, at kinuha ang kamay ni Liana. "Hindi ko kailangang patunayan ang halaga ng pag-ibig ko sa pamamagitan ng pera." Nagkaroon ng katahimikan. Tinitigan ni Aling Nena si Marco ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan ngumiti siya.
Ang mahalaga, iho, ay hindi kung gaano karami ang pera mo, kundi kung gaano kalaki ang puso mo. Nakikita ko na, nagbago ka. Ang huling eksena. Nasa hardin si Liana at Marco, hawak kamay. Sa kanilang harapan, naglalaro ang apat na bata, sina Clara, Celia at Maya, kasama ang isang bagong miyembro, ang kanilang bunsong kapatid, si Marco Jr. Tumingin si Liana kay Marco. Sino ang mag-aakala? Ngumiti si Marco at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang hawak mo, Liana, kundi sa kung ano ang tinatago mo sa loob ng puso mo. Ang mansyon ay puno ng pag-ibig, tawanan at ang mainit na ilaw ng isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahalan, pagpapatawad at pangunawa. Sa wakas, ang tahanan na ito ay tunay ng naging isang tahanan.